Hello everyone, it's me again, Burntam, DayWayTV, panibagong araw, panibagong vlog ulit tayo mga ka-DIY. Sa araw na ito, meron tayong basic tutorial or guide. Ituturo sa inyo, ito ay isa sa mga most requested na mga naka-Griffin owners or users, yung mga baguhan na, kasi sa mga alam, basic na to sa kanila, sa mga baguhan, very informative to. Ayan, bago natin tuloy video, syempre shoutout natin ang mga grupo natin dito sa Pangasinan Griffin Chapter, Griffin 180, at syempre sa Baguio, Iloilo, Pampanga, Laguna, sa lahat ng mga Griffin chapters dyan na club or group riders dyan sa buong Pilipinas. So shoutout sa inyo mga bossing. So ito yung pinakakabangan nyo. Nagtatanong kasi sila kung saan yung location ng ECU natin, yung tinatawag na computer box ng Griffin 180 natin. So dito lang po nakalocate. Ayan. So ang gagawin nyo para malupit ninyo, pag gusto nyo malaman or makita, pwede nyo linisan, i-maintain ninyo para malaman nyo na rin kung nasaan. Kasi baka sa iba akala nila ito yung nandito sa baba. Ito. Akala kasi ng iba ito yung ECU. Hindi po yan ECU. Ang tawag po dyan ay rectifier or charger po yan ng battery natin. So nagmumula po yung supply niyan doon sa stator, sa CPK, ganon. Okay? Yan nandoon sa stator mismo. Yung CPK is crankshaft position sensor. So ang ano natin, ituturo namin sa inyo yung location ng ECU. Saan lang natin, iangat nyo lang to. Yan. Makikita nyo agad mga ka-DIY. Sa mga nagre-request para sa ito, ito po yung ECU natin. Ayan. So yung ECU natin ay maliit lang. So dapat huwag nyong hahayaan na lumulusong kayo sa baha na napakabilis nyong magpaandar. Kasi baka matilamsikan yan, yung sakit niya nandoon pababa. Yun o, yung sakit niya. So yan yung ECU. Ang brand ng ECU natin ay Bosch. Bosch po yan, made in China. Bosch. Okay? So malayo naman siya sa baha, pero sa splash, yung tilamsik, matitilamsikan po yan. Pero kaya advice ko, mostly advice, maglagay kayo nito. Para kasi ito, yung tire rotation natin, yung splash ng tubig, pumupunta yan dito sa taas pag wala kayong ganito. Kaya minsan nagluluko yung mga busina, hindi gumagana, yung MDL or yung alarm kasi natitilamsikan po dito. Ito yung nakatakip, din yung alarm module. Minsan hindi nagana yung alarm, hindi nila masusian, hindi nila mapagana yung motor kasi natitilamsikan yung mga wiring harness. So ito yung yung socket, pakita mo yan. Ito yung socket ng computer box natin. Yan o. So wag nyong huwag nyong gagalawin yung socket, huwag kayong magtatap dyan, huwag kayong magi-splice kasi ECU po yan. Yan po ang buhay ng motor natin ng Griffin. Kumbaga yan yung pinaka-memory niya. Yan yung nagdidikta kung anong gagawin ng motor. Okay, ito pala yung tinatawag natin, ECU. Yan yung module natin. So pagbabaklasin natin yan, may dalawang tornilyo lang dito, size 8 yata to. Yan, 1 and 2. So pag tinanggal mo yan, matatanggal mo na yan. Gamit ka lang ng size 8. Tapos angat mo lang. Okay? So yan, hoping na may natutunan naman po kayo sa vlog content natin ngayon kung saan yung location ng ECU natin or computer box ng Griffin 180 natin. Dito lang po sa front coil. Ingatan nyo po na magbasa yan at magkaroon ng short circuit or grounded kasi masisira po yan. Mga nasa 20,000 to 30,000. Depende na lang, 15,000 gano'n. Depende po sa sealer. At saka lang po mga kabili yan. So yan. Kung sa tingin mo nakatulong itong video na to, share mo to para makatulong sa iba. At syempre, like at follow at mag-comment ka na din sa vlog na to, sa YouTube channel natin, pag-subscribe at syempre sa Facebook page natin, mag-follow ka. Okay? Yan, dito si Spitty, natuto ka na, nakatipid ka pa dyan si Spitty, sharing is caring. Syempre, huwag natin kalimutan, shoutout natin ang vlog, pag-subscribe sa YouTube channel at mag-follow yung Facebook page niya. At syempre, videographer natin, si Asia na kanya Nate. Maraming salamat, Tugad Glory and Burn Times.